Hello mga ka-ARC Life, yung pasyente natin ay kabataan pa, nasa edad ng 18 years old. Pero sa edad ng 12 siya, nagkaroon siya ng nabagsak siya sa bato na nilakaran niya. At the same time din siya, may kaugalian siya na maligo ng hapon. Kaya ang may pilay pa, may pasma pa, kasi kung mapasma ka, nagkaroon ka ng paralytic o pwede kang magka-paralyze. Then, yun ang sinasuffer niya ngayon. Kibali, naging mayroon na siyang nahimatay o kaya mahirap na pagtayo, paglakad. Kaya tinulungan natin ang kabataan na ito para makabalik sa dati niyang anyo yung paglakad. Yung ginagawa natin sa kanya, yung neck spine, gi-align natin, gi-adjust natin. Kasi diyan sa neck spine, lalo na yung cervical spine 1, yung tinatawag atlas, ay importante yun sa pag-connect sa galing sa utak hanggang pababa. Kasi yung utak natin ang magkuman sa motor natin, sensory, papunta sa baba. Kaya tinulungan natin ang ating pasyente na magkaroon ng connection sa bawat organ. Dito sa erectus spinae ang hinilot natin papunta sa sacral. Kasi yung sacral niya ang pinakamalaking pilay. Yung sacral ay mula sa words na sacred bone, kasi ang daming mga ugat diyan nagdaan. Lalo na sa sa fertility, kaya tinatawag yan sacral. Yun ang una nating ayos diyan sa iliac erectus spinae, para yung erection niya sa posture niya magiging matuwid siya, kasi kuba siya kahit kabataan pa siya, kuba na. Yan ang resulta. Din itong ginagawa din natin ang clavicle niya gi-straight, kasi diyan ang pectoris muscle diyan sa ribs, sa rib 3 hanggang 5 ang connection niyan. Kaya yon ang itong ginawa natin. Yung tingnan mo yung tuhod ko, biglang gihila ko lightning speed para na magkaroon siya ng ang matulak yung kanyang puwit papuntang pababa. Kaya yun ang ginagawa ko. So ngayon ang leg niya hindi na rin nagkaroon ng nag-align kahit sa dyan lang sa sacral bone. Ito din at ginagawa natin, yung first rib and second ribs dyan, connection yan sa leg din mismo. Then another naman style natin, ginagawa natin yung inaalam natin ang kalagayan sa kanyang balakang, kung may pilay pa ba, kung anong gagawin natin sa kanya. Kasi basahin muna natin ang kalagayan ng buto, saka natin i-align. Kung hindi magkamali tayo sa pag-align, hindi natin matulungan yung pasyente. Sa halip, magkaroon siya ng problema, mas lalo pang hindi siya makalakad. Kaya yon ang inalam natin sa kamay natin, gi-scan natin sa kamay na ko diyan ang pasyente natin. Kasi yung ginawa ko ngayon, may problema pala siya sa kanyang hips. Kaya yung hips niya, gi-align natin ngayon, at saka gluteus minimus, gi-kuha natin sa connection sa hip, kasi nagka-compression dahil sa pagkabagsak niya. Hinihila ng aking assistant. Yung assistant ko, nasa 9 years na siya tulong assistant ko. Pwede din siyang marami ng mga tinulungan din niya ng mga pasyente, pero mas lalo pa siyang naganahan pagsama sa akin, kasi tuwing pasyente namin may matutulungan kaming bagong pilay na gagawin na naman natin. Ginawa natin itong traction dahil yung cervical spine niya nag-compress,
yung thoracic spine niya at saka lumbar, i-adjust natin yan. So, ngayon, ang gagawin na naman natin, basta nag-shrink yung mga ugat, ang apektado din yung abs at saka yung suwas. Yung ginagawa natin para yung suwas, alamin natin dyan banda sa abdominis muscle, no? Papunta yun ang connection dito sa leeg. Kaya minsan ang mga tao na may problema niyan, magkaroon siya ng stiff neck o kaya mahirap paglunok. Yun ang